Ang naratibo ng sungki. Noong unang panahon, may isang komunidad ng mga ipin. Ito ay ang Sitio Ngangabu. Isang komunidad puno ng ligaya at saya. Lahat sila'y mga ipin, lahat sila'y magkakasangga sa tuwina. Sa isang dapit hapon, marami ang nagtaka. Sa paglisan ng isa nilang miyembro, kinukwestiyon ang paroroonan nito. Kung siya pa ba ay babalik, lahat ay umaasa. O Milk Teeth, naway bumalik ka na. Hinahanap ka na ng iyong mga kasama. Napansin niyo ba kung saan pumunta si Milk Teeth? Hanggang ngayon, di pa siya bumabalik. Di ko nga rin napansin na umalis pala siya. Tila kahapoy ramdam ko pa ang kanyang presensya. Baka nagliyas lang o kaya nag-explore. O baka naman kinuha na siya ni Lord. Isang araw, may naramdaman silang isang napakalakas na pagyanig mula sa itaas. Bumulusok, umuga. Lahat ay umanig at nagbabadyang masira. Nagsisigawan ang mga ngipin sa takot. Dali-daling umilag at tumakas ng magilas. Pangamba ng pagguho at paglaho, kanilang isinapuso. Hala! Mukhang magugunaw na ang mundo! Ika ni Tinang Molar. Huwag kang OA! Hindi pa ito ang katapusan ng mga ipin dito sa ating sityo! Ika ni Nestor Incisor. Unti-unting sumungaw ang kanilang bagong kapitbahay. Habang yumayanig ang kalangitan, sila na may nagsilapit para maghanap ng mga kasagutan. Siya na ba ang dati nilang karamay? Milk Teeth? Ikaw na ba yan? Ang tagal na natin di nagkikita! Ang daba mo na! Alinsado ka na rin! Ang kanilang mga sambit. Ngunit sila pala'y nagkakamali. Hindi si Milk Teeth, hindi si Molar, Incisor o Bagang. Kung hindi, si Sungki. Sa unay maayos naman ang kanilang pamumuhay. Maski sa pag-usbong ng bago nilang kapitbahay, matiwasay, masagana. Ang buhay kay sarap damhin, ang dating mga gawi ay patuloy pa rin. Hindi rin nagtagal, si Sungki ay nahihirapang makifit in. Hindi na alam kung saan ba lulugar, sa ilalim, gilid o ibabaw. Hindi man niya naisin, siya'y naiiba, natatangi. Ang kalungkutan sa kanyang mga matay, hindi maitatanggi. Wala namang nakakaintindi sa akin. Maliban sa sarili. Wala akong kawangis katulad, iba sa nakararami. Ako ay iba. Hindi yan maitatanggi. Saan nga ba ako pupwesto? Aalis ba o mananatili? Hindi naglaon, siya ay lalong lumaki at mas lalong humaba mula gilagid. Ang dating saya ng komunidad napalitan ng nagngingit-ngit na galit. Alam mo, dahil sa iyo Sungke, lahat kami ay nahihirapan. Sa kunting paggalaw mo lamang, kami nasisikipan! Maraming mga salita ang binitiwan na si Sungki man ay labis na nasaktan. Dininig ni Bathala tugon ng iba pang ipin. Mga hinaing, pinag-isipang malalim. Kaya't nagpasya siya at nagtimbang kung anong mas nararapat piliin. Malakas na boses, yumanig sa sangkangipinan. Magpapabraces raw. Yan ang napagdesisyonan. Lahat ay natakot. Bumilis ang tibok ng puso. Ang pagpapabrace ay di isang biro. Mas maraming ipin ang mapapahamak. Sityo'y maglalaho, agarang solusyon, ang sityo'y kailangang makilahok. Imbis na paninisi, mas matimbang ang pagtanggap. Kung kami may nahihirapan, papaano ka pa kaya? Huwag kang mangamba at mag-alala. Ikaw man ay naiiba, ngipin pa rin sa aming mata't diwa. Naiiba ka man, laging tatandaan na lahat tayo'y naiiba.
ngunit ngipin pa ring maituturing. Magkakadikit, magkakasangga, magkakasama sa tuwina. Huwag mong kailanmang iisiping ika'y nag-iisa. May karapatan kang magmuni-muni ng mga ganyang pantasya. Ngunit ang iba ring mga ngipin, nangangarap, nagpapantasya. Tuwing gabi, bago matulog, iniisip kung naiisip rin ba ng iba ang naiisip nila. O Sungki, huwag nang mangamba. O mag-alala, ikaw man ay naiiba, ngipin pa rin maituturing sa puso, isip at diwa. Sa pagtanggap at pagtutulungan, hindi na muling sumakit ang bunganga. Tangkang pagpapabrace, tuluyan nang nawala. Sa kwento ni Sungki, naway ating mapagtanto. Palagay mo may naiiba, nag-iisa ang iyong pagkatao. Ngunit tayo'y pare-parehong may iba-ibang anyo. Ang sariling iba mula sa ibang tao. Ang ating lipunay binubuo ng iba-ibang miyembro. Ngunit lahat tayo'y may pagkakapare-pareho. Ngunit tao pa rin. Iisa ang laman, iisa ang buto.